In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Maganda umaga sa ating lahat, sa mga panig buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabrulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalid kang matutupad ang pinagsasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salinglahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sophronias, kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria. Ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Santa Elizabeth ay isang makapangyarihang tagpo ng pananampalataya, kababaang loob at paglilingkod. Sa kanyang kabataan at kagalakan, si Maria ay nagmadaling tumugon sa pangangailangan ng kanyang pinsan. Hindi siya napigilan ng sariling pagdadalang tao. Sa halip, nagpunta siya upang maglingkod. Ang kanyang kilos ay salamin ng tunay na synodality, sama-samang paglalakbay sa pananampalataya. Ang pagkilos ng sanggol sa sinampupunan ni Elizabeth ay isang patunay ng presensya ni Kristo. Sa simpleng bati ni Maria, dumaloy ang Espiritu Santo. Ito'y paalala na kung tayo'y puno ng Diyos, dala rin natin siya saan man tayo pumunta. Ang awit ni Maria, Magnificat, ay di lamang papuri, kundi isang revolusyonaryong panawagan. Ang mga apa ay itataas, ang mga makapangyarihan ay ibababa. Ang nagugutom ay bubusugin. Ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan at ginagamit niya ang mga mapagkumbabang isakatuparan ang kanyang plano.
ang mga kabataang naglilingkod sa simbahan. Katulad ni Maria, maraming kabataan ngayon ang nagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging altar server, liktor, choir at catechist. Ang mga naglilingkod sa panahon ng krisis, gaya ni Maria na tumugon sa pangangailangan ni Elizabeth, maraming frontliners, health workers at volunteers ang hindi nag-atubiling maglingkod sa gitna ng pandemya. Pagbabagong panlipunan ang panawagan ng Magnificat ay nakikita natin sa pagtaas ng kamalayan, sa karunungan, sa katarungang panlipunan, mga programa para sa mahihirap, pagbibigay ng edukasyon at pagsugpo sa korupsyon. Ang pagkakaisa sa simbahan, sa gitna ng mga hamon, paninira, modernismo, pagkawatak-watak, tayo'y tinatawag na muling manumbalik sa pananampalataya, sa sakramento at sa pagninilay. Sa linggong ito, ang mensahe na muling pagkabuhay ni Kristo ay nanawagan sa atin na isabuhay ang pananampalataya sa bawat araw. Sa liwanag ng pagdalaw ni Maria, tayo rin ay tinatawag na maging tagapagdala ni Kristo sa iba. Nalulungkot at nangungulila. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Una, magsimula sa sakramento ng kumpisal. Ibalik ang puso sa Diyos. Pangalawa, maglingkod na may kababaang loob. Hanapin ang mga nangangailangan at damayan sila. Pangatlo, maging tapat sa liturhiya at doktrina ng simbahan. Huwag magdagdag o mag-alis ayon sa kagustuhan. Panglima, magbahagi ng pananampalataya sa social media. Gamitin ito hindi sa chismis, kundi sa ebanghelisasyon. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, 967 to 970, tungkol sa papel ni Maria sa kaligtasan. Lumen Gentium, Vatican II, sa kabanalan ni Maria bilang modelo ng simbahan. Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa misyon ng ebanghelisasyon. Magnificat Lucas, panalangin ni Maria na puno ng pananampalataya. Manalangin tayo ng pagpagaling para sa mga yumao. Aming Amang mapagmahal, sa pamamagitan ng mapagpalang kamay ng Inang Maria na siyang nagdala kay Kristo sa mundo, kami po'y lumalapit sa inyo. Idinadalangin po namin ang agarang paggaling ni na Obispo si Bantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, at lahat na may karamdaman sa aming pamilya, sa aming pamayanan. Si Manuel Sr. nasa ICU ngayon at sa buong mundo. Hipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay at pagkalingin sa katawan at kaluluwa. Gamitin mo ang mga gagamot bilang instrumento ng iyong habag at kagalingan. Ina ng Diyos, Maria, manggagamot ng may sakit, ipanalangin mo kami. Ina ng awa, ipanalangin mo ang lahat ng kaluluwang pumanaw. Si Pope Francis, lalo ng aming mga mahal sa buhay na inaalay namin ngayon sa iyong mapagkalingang pag-intercede.
Dalhin mo sila sa walang hanggang liwanag at kapayapaan sa piling ng iyong anak. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!